Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maraming nagtatanong tungkol sa misteryosang babae na kung saan sinabi ni Annalyn dito na kung kilala ba ito ni Giselle dahil kilala daw ito ni Don Pepe. Dito na nga nagpakita sa kanyang panaginip itong si Don Pepe at sinabi niya na talagang magkikita na daw sila. Dito na din tumawag si Chinito kay Dr. RJ Tanyag para ipaalam sa kanya na talagang pumunta daw dyan ang mag-ama ni Giselle at talagang buhay ang kanyang anak. Dito na talaga kinagulat ni Dr. RJ Tanyag ang kanyang narinig dito kay Chinito, pero huli na ang lahat ay talagang nagkasalubong na ang mga landas. Dito na nga nag-usap-usap itong si Annalyn at saka si Giselle na kung saan dumaan itong isang misteryosang babae. Dito na ay talagang tinawag ni Giselle at talagang nagpakilala siya dito at sinabing nagsalubong ang kanilang mga aura at porsigido itong si Giselle na makilala itong misteryosang babae. Dito na nga nagbitawan ng masasakit na salita ni Giselle at talagang gumanti ito sa kanya na kung saan nagdulot ito ng nasampal ni Giselle ang kanyang sariling anak. Dito na ikinagulat at gumanti ito sa kanya. Dito na talagang nagulat sila ni Annalyn at ang kanyang makasamang doktor na sinabi ni Giselle na sa sarili niyang ospital ay masasaktan daw siya dito ng isang babae na hindi niya naman kilala at talagang ang tapang-tapang na kung saan ikinagulat ni Giselle ang pagbungad ng kanyang boyfriend dati na talagang ama ng kanyang anak. Ito na ay pagtulak niya dito sa kanyang sariling anak ay agad-agad naman dumating itong papa nito. Dito na ikinagulat ni Giselle kung ano ang kanyang mga nakikita na at narinig na talagang ang kanyang itinulak ay ang kanyang sariling anak. Dito na nagsisi si Giselle sa lahat ng kanyang mga ginagawa at talagang nanghihingi siya dito ng sorry sa kanyang anak at talagang hindi niya ito sinasadya dahil talagang nalunod siya ng kanyang emosyonal at takot noong unang panahon. Kung pwede lang ibalik ang mga nakaraan ay talagang ibabalik niya at talagang hindi na maibabalik na kung saan malaki na siya at hinahanap siya ni Giselle ang kanyang anak pero hindi niya ito makikita. Dito na nga ay talagang may magkaroon ng closure ang mag-ina na kung saan malalaman ng buong Apex na talagang buhay ang anak ni Giselle na ipinamigay niya. Dito na din ay talagang malubhana itong si Lynette dahil sa mga nangyayari. Kung ito ay walang kasama ay talagang bumabalik sa kanya ang mga alaala na sa 2 taong pumasok at nanloob sa kanilang bahay. Dito na talaga pumasok at nagbihis si Lynette at sinabi niya dito kay Dr. Carlos Benitez kung mamamatay na siya dahil pagsuklay niya ay talagang nakita niya na maraming nanglalagas at naalala niya ang noong nagkasakit siya at talagang maraming buhok na nalagas sa kanya at kung saan ito ay nagdulot ng kanyang malubhang stress. Dito na papayag ni Dr. Carlos Benitez itong kanyang asawa na si Lynette na magpa-check up o kausapin itong si Dr. Evangelista para makatulong ito sa kanya. Dito na kinakabahan si Lynette sa lahat at kwento niya dito kay Dr. Evangelista dito na kaya sa psycho ni Dr. Evangelista ang mga ginagawa ni Dr. Carlos Benitez sa kanya at talagang porsigido ito na malaman ang buong katotohanan. Dito na nga kaya mapapatawad ng anak ni Giselle itong kanyang ina na kung saan kumpleto na sila at mabubuo na sila. Pakakaabangan natin ang mga susunod pa na episode nito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.